Motion to conduct motu proprio inquiry in aid of legislation on the request of the United States government for the extradition of Pastor Apollo C. Quiboloy is hereby granted. Okay, may inaprubahan na ang Kamara kaugnay sa extradition request na imbestigahan umano ito sa Estados Unidos kay Pastor Apollo Quiboloy. So, tanong natin dito mga kapatid, pabor ba kayo na pahintulutan ng ating gobyerno na si Pastor Apollo Quiboloy ay i-extradite? Yes or no? Kumusta? Welcome. Ito inyong lingkod, Brother Wendell Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. Bago tayo papasok sa punto por punto, ako ang inatasan ngayon na magtalakay at i-expose naman natin ang mga mangangaral ni Felix Manalo sa paggamit sa mga aklat Katoliko at yung nakakahiya talaga na pandaraya, mga kapatid, gamit ang aklat Katoliko para lang siraan ang mahal na Birhen Maria. Sa anong paraan? Ito'y tatalakayin natin sa punto por punto. Pero bago tayo papasok, tatalakayin natin update ni Pastor Apollo Quiboloy. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ng katuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brother Wendell Talibong. At inanyayahan natin ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang pindutin ang bell button at mag-subscribe kung bago pa lang, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa mga suking taga-subaybay? Welcome po sa ating live streaming. Hello kay Sampaguita Ganda at sa lahat ng mga si Saint Oscar Romero. Good evening. Sir Talibong at sa lahat ng mga Katoliko. Welcome. So, abangan ninyo mga kapatid dahil isa sa mga matagal nang pa-ulit-ulit na banat ng INC sa atin paggamit sa mga aklat Katoliko. Halimbawa ito. Bay, meron silang kinikilalang Maria na tagapamagitan na lalo raw makapangyarihan kaysa ating Panginoon Kristo. Ang babasahin namin si... So ito na aklat, si Maria, tagapamagitan na lalong makapangyarihan sa ating Panginoon Kristo. Bay, meron silang kinikilalang Maria na tagapamagitan na lalo raw makapangyarihan kaysa ating Panginoon Kristo. Ang babasahin namin sa inyo ay nakatala sa kanilang aklat ang pamagatay siyang inyong pakinggan ng aral na Katoliko sa pahina 245. Ang ibang panalangin ng ating karaniwang dinadasal at isinusunod pagkatapos ng Ama namin ay ang Aba Ginoong Maria, Lucas 1:40, na tinatawag namang ang pagbati ng anghel o Ave Maria. Kaugalian, isinod natin ang Aba Ginoong Maria pagkatapos ng Ama namin sapagkat si Santa Maria ay ang ating tagapamagitang lalong makapangyarihan sa kanyang anak na si Jesucristo. Kaya namin sinabi kanina, kagulat-gulat mga kaibigan nagulat sila sa aklat na binasa nila at ito ang nakakagulat. Bakit daw ang mahal na Birhen Maria ay lalong makapangyarihan? Dahil ito ang ginamit na aklat, ang aking Birhen Maria ang tagapamagitan. At lalong magugulat kayo. Bakit ang Maria na kinikilala po ng Iglesia Katolika ay ayon sa binasa ay higit pang makapangyarihan kaysa Panginoon Diyos mismo?
Sa aklat po nila na pinamagatang Ang Aking Birhing Mariang Tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Oh, so magulat talaga kayo mga mga Katoliko, ano? Nasa aklat umano yan. Acknowledge muna natin sila si Mario Guerrero Elibato diyan sa Marbilis, Bataan, si Christy Concepcion Charot, si Jewel Nenio, si Joy Rengdal sa Australia, si Gina Rualis diyan sa Dubai, si Medina Abis sa Iligan City at si Bradford's Pasione, no? Sa lahat natin mga kapatid na subaybay. Okay. Bago natin yan tatalakayin at isa-isahin mga kapatid, update muna kaugnay kay Pastor Apollo Kibuloy. May inaprubahan ang Kamara, ang Kongreso, kaugnay sa extradition request. Pakinggan muna natin. Honorable Congressman Percival Sendanya, requesting the Committee on Justice to conduct an inquiry in aid of legislation on the reported request of the United States government on the extradition of Pastor Apollo C. Kibuloy. May I request for a copy of the letter? Please let the chair read the letter. Chairperson, Committee on Justice, Dear Madam Chair, this is dated August 23, 2025. In light of the reported request of the United States government for the extradition of Mr. Apollo Kibuloy, I respectfully urge the Committee on Justice to conduct an inquiry in aid of... Nako, mapahinto kaya ito ni Pastor Apollo Kibuloy, stop! At yung mga kaibigan niya na mga politiko, lalo na sa Senado, si Senador Robin Padilla, si Senador Bongo, kahit si Vice President Sara Duterte, si Senador Bato, at iba pa mga kaalyado at kaibigan yung iniimbita ni Pastor Apollo Kibuloy tuwing mag-birthday siya sa April 25, di ba? Ang daming mga politiko na dadalo sa kanyang birthday noong di pa siya na kulong. Ngayon, may magawa kaya itong kanyang mga kaibigan at mga kaalyado, lalo na sa patong-patong niya na kaso, at itong kinatatakutan niya na siya'y hilingin na sa Estados Unidos para haharap sa kanyang patong-patong na kaso din. Okay, tuloy natin. Legislation on this matter. There is an overwhelming public interest and concern over the process by which extradition requests are received, evaluated, and acted upon. It is imperative that Congress, through your committee, provide a forum where concerned agencies may clarify the status of the present request, explain the legal and procedural steps involved, and identify any gaps or ambiguities in our existing laws and treaties. This inquiry will not only help ensure transparency, fairness, and adherence to our international obligations, but also allow Congress to determine whether remedial or supplemental legislation is necessary to strengthen the country's extradition framework. Thank you for your attention to this request. Respectfully signed by the Honorable Percival Sendanya. May I direct the Committee Secretary to provide the members with a copy of this letter. With regards to this request of the Honorable Percy Sardanya that a motu proprio inquiry in aid of legislation be conducted on the extradition of Pastor Apollo C. Kibuloy,
we are opening the floor for the comments of our committee members. The Honorable Joel Chua is recognized. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I only have two issues with respect to the extradition of Mr. Apollo Kibuloy. My first question, Madam Chair, is that will extradition be considered by the requesting party while there are still pending cases against Mr. Kibuloy in the Philippines? With the limited knowledge of the chair, upon reading of the treaty between the United States and the Philippines, it appears that even when there is pending cases in the requested party, the requesting party can initiate an extradition process in the Philippines. Congressman Chua. Thank you. My second question is with respect to the timeline, Madam Chair. The timeline between the receipt by the Department of Foreign Affairs of the requested extradition of Mr. Apollo Kibuloy and the transmittal to the Department of Justice, and that a timeline from the receipt by the DOJ to the filing of the petition for extradition. For the guidance of all the members, there are two significant laws which must be considered in the discussion of this extradition. One is the treaty that was entered into by the United States government and the Philippine government back in 1994. The other one is PD 1069, which is the Philippine extradition law passed by former President Marcos Sr. back in 1977. If I will be basing my answer to the question of the Honorable Chua, in both laws, it is silent with respect to the timeline between the receipt of extradition by the DFA to its transmittal to DOJ, in the same way that it is silent with respect to timeline from the transmittal to DOJ to the filing of petition for extradition with the regional trial court. The Honorable Vice Chair Dumogan is recognized. Thank you, Madam Chair. With all due respect to, of course, our colleague who made this letter, at this point in time, I do not know if it is proper for this committee to take jurisdiction over this issue when these are covered by our treaty between the government in the United States and, of course, existing laws of the Philippines. I do not have any doubt that the existing laws on extradition will be followed by the concerned agencies. So what will this committee do at this point in time when we have a lot of urgent matters that the committee should pay attention to? To me, as I said, at this point in time, there's no somewhat urgency for us to conduct an inquiry. Bakit kailangan pa mag-inquiry sila? Ano sa palagay ninyo? Para lang sa extradition request ni Pastor Apollo Kibuloy. Di ba may kasunduan na? Di ba sinabi ng chairman na kahit meron pang existing na kaso, pwedeng i-extradite para makaharap si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang kaso din sa ibang bansa. Ang tanong, ba't kailangan pa ang Congress investigation in aid of legislation kaugnay dito? Ano sa palagay ninyo? Sige, comment kayo.
query on this issue. Thank you, Madam Chair. The Madam Chair. Honorable Vice Chair Keith Flores is recognized. Madam Chair, well, it is true the comments made by Congressman Dumoga. No? I also agree with some of it. No? But I also would like to know din na marami pa kasing questions when it comes to extradition. Na it's not really much of a siguro dinidiscuss na topic even in our jurisprudence. No? So, example lang po, I have a question like, kung may request for extradition ba, who will have jurisdiction? Is it the court that's hearing the case where the person who is requested to be extradited? Or is it another RTC court? No? These are things na siguro by taking it up in our committee, we could help define. No? We could help siguro refine. Kasi as the chairperson nga mentioned, it's based on a law that's made in 1977. No? Yan, meron sila mga iba't ibang mga paliwanag kaugnay diyan. Pero sa dulo, inaprubahan talaga. Or perhaps insufficiencies which we see from two existing laws. One is the treaty between the United States government and the Philippine government. We call it extradition treaty. And second is the Philippine extradition law passed in 1977. Some of the issues were raised already, and apparently the answers could not be found in both laws, which I believe is our mandate to address. For us to be able to improve our existing extradition law. Let us recognize that by treaty, we have obligation to the foreign country, to our contracting party, to abide by the obligations provided in the treaty. However, there are questions which answers could not be found in both laws, and these are the reasons why inquiry in aid of legislation are actually being conducted. So, for the... Sa ating katanungan dyan sa busis ng masa, pabor ba kayo na i-extradite si Pastor Apollo Kibuloy? 96% yes. So, may mga ilang hindi nagpabor din. Guidance of our fellow members who just came, because I understand we are attending to so many committee hearings, mayroon pong sulat ang ating kagalang-galang Percival Sendanya. In summary, he is requesting that the Committee on Justice conduct a motu proprio inquiry in aid of legislation with respect to the extradition of Pastor Apollo C. Kibuloy. In relation to this letter, we made mention of the two significant laws. That is, one, the extradition treaty between the U.S. and the Philippines, which actually imposes obligation on the Philippines to extradite any person residing in the country who is facing criminal obligations or cases in a foreign country which is a party to the treaty. That is U.S. The other significant law is PD 1069, which was passed by former President Marcos Sr. back in 1977, which is our existing Philippine extradition law. I believe this was prompted by the first extradition treaty that was entered into by the Philippines, and that is with Indonesia. Mas nauna po yung ating extradition law kesa sa treaty with the United States. So, earlier,
My dear colleagues, our members already raised various issues which answer could not be found in both laws, either the treaty or the Philippine extradition law, which are the reasons I believe why we have to respond to our mandate to address the ambiguities and insufficiencies, and let us remember that this inquiry in aid of legislation, while it touches the issues on Pastor Kibuloy, the same shall be incidental only, and what is primary is our response to our legislative mandate. Madam Chair. The Honorable Vice Chair Lagbas is recognized. Before you proceed, Honorable Vice Chair, let me recognize first the Honorable Congresswoman Janice Degamo from the 3rd District of Negros Oriental. Thank you, ma'am, for coming. Vice Chair Lagbas, you may proceed. Madam Chair, just one last issue. May I proceed, please? We have recognized already Vice Chair Lagbas. Yes, I will yield to Vice Chair Lagbas. Thank you. Thank you, Vice sir. Chair Lagbas, please. Yes. Earlier on, Madam Chair, there was a question as to what will happen if the subject accused is already sentenced or is still ongoing prosecution in the requested country. In Section 2 of the treaty, under temporary and deferred surrender, it provides here, and I quote, the requested state may postpone the extradition proceedings against a person who is being prosecuted or who is serving sentence in the state. The postponement may continue until the prosecution of the person sought has been concluded or until such person has served any sentence imposed. In addition to the manifestation of the Madam Chair, I agree that we should proceed with this inquiry for the reason that this will not be the first case, nor is this the first case, and I believe there will be other cases that the country will be facing. And at this point in time, this inquiry will provide us with ideas on the manner by which the... Okay, sa layunin ng kanilang inquiry in aid of legislation, merong mga hindi malinaw umano na sa batas kaugnay sa extradition. Kaya yun ang inquiry dito para sa susunod na posibleng mga extradition request pa. Implementing agencies or the subject agencies are trying to enforce the laws, the existing laws. We will know the problems, the Waterloos relative to these issues, and we will be able to find out what should be changed or what should be amended and what should be updated under our existing laws. I believe that it is just timely for us to pursue this kind of investigation so that we will have a clear guidance and all our laws will be updated in pursuing these matters, which I think will keep happening nowadays, Madam Chair. Chair acknowledges the position of the Honorable Vice Chair Lagbas, and towards that end, in addressing the insufficiencies and the ambiguities, we will definitely be soliciting the help of concerned agencies like the DOJ and the Department of Foreign Affairs and perhaps the Office of the Solicitor General. Your first manifestation actually pertains to the deferred surrender, where if the extraditee is already facing prosecution or is serving sentence by deferred surrender, she has to conclude first serving the sentence before the extradition can be taken action. And what is lamenting about deferred surrender, if we will be waiting for such period of time, the evidence may no longer be available in the United States by the time that the extraditee concluded already the service of his sentence. So that is one consequence of the law
which we really have to re-evaluate and revisit. Of course, ito pong our efforts to revisit the laws by way of motu proprio inquiry in aid of legislation will definitely be effective in future extradition cases and not with respect to those which are pending already. Any other members who would like to comment? The committee is actually authorized to conduct a motu proprio inquiry in aid of legislation upon approval of the majority of the members present and with conformity of the Committee on Rules. I stated earlier as well that this falls perfectly within the jurisdiction and purview of the Committee on Justice because the extradition treaty produces legal implications with respect to the judiciary and the administration of justice, which is among the mandates of the Committee on Justice. So, meantime, we recognize the presence of the Honorable Congresswoman Laarni Lavin Roque from the 4th District of Bukidnon. Thank you for coming, ma'am. Madam Chair. The Honorable Flores is recognized. Madam Chair, in accordance with Section 2 for rules governing inquiries in aid of legislation. Yun, na-approve na, no? Inaprubahan na ng committee ang kaugnay sa pagsagawa ng inquiry in aid of legislation. Motion to conduct motu proprio inquiry in aid of legislation on the request of the United States government for the extradition of Pastor Apollo C. Quiboloy is hereby granted. Yan. Pero parang takot si Pastor Apollo Quiboloy na lilipat doon sa Estados Unidos. Bakit kaya? Dahil ba wala siyang mga kaibigang politiko doon? Pero mas maganda ang kulungan nila at pagkain doon sa ibang bansa kumpara sa atin. Okay. So, pasok na tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito. Motion. Sandali Pasok tayo. Din tumulong sa kapwa. No corporal works of mercy. They have spiritual works of mercy pero walang corporal works of mercy. Ano sabi niya sa huli? Sabi niya rito, tama na ginagawa ninyo mga ito. Ngunit huwag ninyo kaligtaan gawin ng iba. Ano yung gawin ng iba? Ang sabi niya rito, katarungan, justice, pagkahabag, compassion, at ang katapatan, honesty. Tayo ba po ay mayroon ngayon dito? Let's examine our mind. Lahat po tayo sinasabihan dito. Kahit mga magulang, sa pamilya mo, ikaw ba'y tapat sa pamilya mo, sa asawa mo, sa trabaho mo? O pakitang tao ka lang, but at the end, abay mandaraya ka pala, o lahat ng pala ginagawa mo kasi nangalingan, o kahit na yung sinasabi mo, pinapakain mo, alaga mo yung mga yung mga anak mo, pero galing naman pala sa masama ang pinapakain mo. Amen? Lahat tayo, sinasabihan dito. Ang tawag doon, pagpaimbabaw pala. Di ba? Maraming ganyan. Di ba? Ngayon, yung mga nagtatrabaho ngayon, kahit sa abroad, saan man, baka illegal na pala yung ginagawa natin, mga kapatid. Pinapakain natin sa mga anak natin, nasa tama ba? Galing ba sa magandang paraan, na makadiyos na paraan, o galing sa illegal na paraan? It's not only the religious, the government, and everybody is telling us, ang kaligtasan po ay buo. Huwag umiwas sa kasalanan, gumawa ng spiritual works of mercy, maglingkod sa Diyos, at
yung charity works na sinasabi. Ang sabi niya, huwag niyong kalimutan ang katarungan, pagkahabag, at katapatan sa Diyos at sa lahat ng tao para mabuo ang ating kaligtasan, mga kapatid. Amen. Yun lang po, naway gabayin tayo ng Banal Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Vicente. No? And God bless po sa ating magta-topic ngayon. Walang iba kundi si Brother Wendell Talibong. No? Brother Vicente, back to you po. Okay po, maraming salamat Bro Angel. At bago ko po ibigay kay Bro Wendell, pagbati muna Bro Romer, nandiyan ka na po. Bro Romer? Okay, bigay ko na po kay Bro Wendell. Bro Wendell, ikaw na po. Okay, maraming salamat kapatid at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay. Welcome sa ating live sa Punto por Punto. At bago tayo magsimula, ipa-greet muna natin ang ating mga kasama. Balik sa inyo, bro. Tapos na po bro. Bali, si Bro Romer na lang sana. Pero hindi naman sumasagot ata. O sige, magsimula na siguro tayo, no? Sa ating pagtalakay kaugnay sa pagsagot natin sa napakatagal na atake ng Iglesia ni Cristo gamit ang mga aklat ng Simbahang Katoliko, lalo na sa kanilang banat sa Mahal na Birhen Maria, na ang Birhen Maria na pinaniniwalaan ng Simbahang Katoliko daw ay iba sa Birhen Maria na nasa Biblia. Bakit? Iba sa nasa Biblia. Una, mga mahal na kapatid, ginagamit nila itong mga aklat Katoliko at nagiging epektibo din itong mga aklat na ito dahil nakatangay sila ng mga inosenteng miyembro. Pero magugulat kayo. Ayon sa ministro, nagulat daw umano sila sa paggamit sa mga aklat na ito. Pero mas lalong magugulat kayo sa madiskubrihan ninyo. Una, ginagamit nila ang aklat na siya ang inyong pakinggan, ang aral Katoliko ni Father Enrique Dimon is Vide. Mula pa sa panahon ni Felix Manalo, ginagamit na nila ito. At pinagtagpi-tagpi nila. Eto. Bay, meron silang kinikilalang Maria na tagapamagitan na lalo raw makapangyarihan kaysa ating Panginoon Kristo. Ang babasahin namin sa inyo ay nakatala sa kanilang aklat ang pamagatay siyang inyong pakinggan ng aral na Katoliko sa pahina 245. Ang ibang panalangin ng ating karaniwang dinadasal at isinusunod pagkatapos ng Ama namin ay ang Aba Ginoong Maria, Lucas 1:40, na tinatawag namang ang pagbati ng anghel o Ave Maria. Kaugalian, isinod natin ang Aba Ginoong Maria pagkatapos ng Ama namin sapagkat si Santa Maria ay ang ating tagapamagitang lalong makapangyarihan sa kanyang anak na si Jesucristo. Kaya namin sinabi kanina, kagulat-gulat mga kaibigan Sapagkat batay po sa aklat na ito ng Iglesia Katolika, bisipin po ninyo. Si Santa Maria Anya, ang sabi ng sumulat ng aklat, ang ating tagapamagitang lalong makapangyarihan sa kanyang anak, walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. Bago natin sasagutin yan punto por punto mga kapatid, ito pa na aklat ginagamit nila. Glories and Virtues of Mary. Kung mapansin ninyo, yung mga aklat na ginagamit nila, mga lumang aklat at mahirap na hahanapin. Pero
mula pa noon sa kanilang pandoktrina, nasa kanilang guide yan, na chap-chap ang mga aklat at pinagtagpi-tagpi at marami ang natangay sa maling akala. So, ginamit nila siya ang inyong pakinggan, ang aral katoliko, na si Santa Maria ay tagapamagitan, makapangyarihan kaysa kanyang anak. At ano pa daw umano ang sabi sa aklat na Glories and Virtues of Mary, ito ang binasa din ni Sandoval. Kaya pag-aralan na po natin, sino po o ano ang Maria na kinikilala, pinipintakasin ng Iglesia Katolika Romana? Ang babasahin namin sa inyo ay aklat mismo ng Iglesia Katolika. Ito po ay pinamagatang Glories and Virtues of Mary. Sa page 177 ay ganito ang nakasulat sa aklat na ito. Ipinahayag ni San Bernardino ng Siena na ang lahat ay sumusunod sa mga utos ni Maria. Maging ang Diyos, ang ibig niyang ipakahulugan dito, ay ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang dalangin na waring ang mga yaon ay mga utos. Mga kaibigan, sana po ay napansin natin. Ang Maria na ipinakikilala po ng Iglesia Katolika sa pamamagitan ng aklat na kababasa lang natin, hindi po isang alipin ng Diyos, kundi nakapag-uutos daw sa ating Panginoon Diyos. Ayan. Ganon pinapilipit na sinabi daw sa aklat Katoliko na hindi siya alipin dahil nakapag-utos sa Diyos. Meron ba mabasa na hindi alipin? Kaya pinipilipit. Sasagutin natin, i-present muna natin ang mga aklat. Ito, The True Devotion of Mary, para alam ninyo paano sasagutin ito. Bakit ho ganito ang kanilang paniniwala? Ang sasagot po sa tanong na yan ay isa pa rin nilang aklat na pinamagatan namang True Devotion to Mary sa pahina 2. Ang mga santo ay nakapagsabi ng maraming magagandang bagay ukol kay Maria. Nalalaman nila na walang hanggan ang kanyang kapangyarihan sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa Diyos mismo. Yun ho ang paliwanag ng aklat na binasa natin. Okay. At ang problema, dahil may mga aklat na ginagamit ito mga ministro ni Felix Manalo, pero deception. Bakit? Dahil wala talaga sa naturang aklat. Isa na, bakit daw umano si Santa Maria ay mas makapangyarihan kaysa kanyang anak dahil kinikilala daw itong aklat na ito ang ginagamit nila. Kinakilalang Diyos. Ito. Bakit ang Maria na kinikilala po ng Iglesia Katolika ay ayon sa binasa ay higit pang makapangyarihan kaysa Panginoon Diyos mismo? Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Si Maria raw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang tanong ho namin sa mga kababayan naming mga Katoliko, alam po kaya niyo ito? Na itong aral ng Iglesia Katolika tungkol kay Maria, bisipin ho ninyo, walang hanggan daw ang kapangyarihan ni Maria at higit pa raw sa ating Panginoon Diyos mismo. Na si Maria raw, ang sabi nila ng Iglesia Katolika, batay sa kanilang aklat, Diyos na makapangyarihan sa lahat. See? At kung wala kayong kopya sa mga aklat na ginagamit sa mga ministro ni Felix Manalo, tulad ng ilang mga inosente, matangay talaga kayo sa maling akala. Pero ibubuking natin sila, isa-isahin natin mga kapatid, ang kanilang paggamit sa naturang aklat.
No? Dahil alam niyo naman ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. So, batay sa mga aklat na ginagamit itong mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid, na una, mas makapangyarihan umano si Santa Maria kaysa Diyos. Pangalawa, ang simbahang Katoliko umano, opisyal na aral na si Santa Maria ay Diyos ng awa. Yon. Walang takot talaga itong mga ministro na magpakalat ng kasinungalingan. Ginagamit nila ang pamphleto at binabasa nila sa kanilang programa na para linlangin ang mga inosente. So, magugulat kayo mga kapatid. Ipakita natin ang resulta. Isa-isahin muna natin. Balikan natin ang paggamit niya sa aklat na ito na ang pamagat ay siya ang inyong pakinggan ang aral Katoliko. Ito mo. Bay, meron silang kinikilalang Maria na tagapamagitan na lalo raw makapangyarihan kaysa ating Panginoon Kristo. Ang babasahin namin sa inyo ay nakatala sa kanilang aklat ang pamagat ay siyang inyong pakinggan ng aral na Katoliko sa pahina 245. Ang ibang panalangin ng ating karaniwang dinadasal at isinusunod pagkatapos ng Ama namin ay ang Aba Ginoong Maria, Lucas 1:40, na tinatawag namang ang pagbati ng anghel o Ave Maria. Kaugalian, isinod natin ang Aba Ginoong Maria pagkatapos ng Ama namin sapagkat si Santa Maria ay ang ating tagapamagitang lalong makapangyarihan sa kanyang anak na si Hesukristo. Kaya namin sinabi kanina, kagulat-gulat mga kaibigan Sapagkat batay po sa aklat na ito ng Iglesia Katolika, bisipin po ninyo. Si Santa Maria Anya, ang sabi ng sumulat ng aklat, ang ating tagapamagitang lalong makapangyarihan sa kanyang anak, walang iba kundi ang Panginoon Kristo. So, napansin ninyo mga kapatid, kung wala itong mga aklat Katoliko, walang aral na ibabato ang mga ministro ni Felix Manalo. No. Pero ang problema lang, dahil yung mga aklat na ginagamit nila ay bugos. Bakit? Mamaya, punta tayo dyan. Balikan muna natin itong nasa binasa niya na siya ang inyong pakinggan ang aral Katoliko sa pahina 245. Sapagkat si Santa Maria ay ang ating tagapamagitang lalong makapangyarihan sa kanyang anak na si Hesukristo. Yon, nagulat daw ang ministro ni Felix Manalo. Ay, pati na si Manalo. Kaugnay dito dahil nasa kanilang pandoktrina yan. Bahagi na yan sa kanilang propaganda laban sa simbahang Katoliko. Pero kung babasahin natin at lalo na tulad sa ministro, binasa, hindi inunawa, parang tama ang sinabi ng mga ministro ni Felix Manalo at mga ngaral ng Iglesia ni Manalo. Pero kung ating araling mabuti mga kapatid, yung may kasamang komprehensyon, maunawaan natin ang ibig sabihin. Basta may kasamang komprehensyon at may kasamang common sense. Ang problema lang, ang common sense ay hindi common sa bawat isa, di ba? So, una, ang ibig sabihin ng lalong makapangyarihan si Santa Maria sa kanyang anak bilang tagapamagitan. Kumbaga mga kapatid, si Santa Maria ay mas may puwang at kapangyarihan bilang tagapamagitan natin kaysa sino mang mga santo sa mata ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya ang ina ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil siya ang ina, siya ang mas malapit sa ating Panginoong Hesukristo.
Naalala nyo ba yung sa kasalan ng Kana? Di ba? Hindi po ba sinabi ni Santa Maria ay mas makapangyarihan kaysa kanyang anak na si Jesus? Kumbagang, ang English na binasa, Mary is more powerful to her son in the eyes of her son than others. Kulang lang ng comprehension, mga kapatid, ang mga ministro na gumamit sa mga aklat Katoliko. At delikado ang iba talaga na matangay. So, kung inyo pong matandaan yung kaganapan sa Biblia, yung kasalan sa Kana, ito yung unang himala na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Anong nangyari? Di ba dumaing si Santa Maria sa ating Panginoon Jesucristo dahil naubusan na ng alak ang mga bisita. So, pansin ninyo, inimbita lang sila. Pati na ang Mahal na Birhen Maria. Ngunit hindi niya matiis, hindi matiis ng Mahal na Birhen Maria na ang mga tao ay walang mainom sa kasal. Isipin nyo, wala na yung sitwasyon na senaryo, inimbitahan lang. Pero, sino ang nakakita sa pangangailangan sa kasal sa Kana? Di ba ayon sa nakasulat, si Santa Maria? At yung pangangailangan na yan ay dinala niya sa kanyang anak. Juan 2:3. Ito ang mabasa natin. Naubos na ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, Anak, wala na silang alak. So dito, ano ang ginawa ni Santa Maria? Namagitan ba si Santa Maria o hindi? Di ba linaw na namagitan siya? Ipinakita na sa Juan Kapitulo 2, versikulo 3, na sa unang milagro pa lang na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng Mahal na Birhen Maria. So, ngayon, anong nangyari? Di ba, kahit sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na hindi pa dumating ang kanyang tamang panahon, pero ang Mahal na Birhen Maria lumapit sa mga alagad at sinabi, gawin ninyo ang anuman na kanyang iutos sa inyo. O anong nangyari? Kahit hindi pa dumating ang tamang panahon, sabi ng Panginoong Jesucristo na punuin daw ng tubig. Yung lagayan ng tubig. At ano ang nangyari? Juan Kapitulo 2, versikulo 9. Tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Subalit, alam na mga sumalok ng tubig, kaya't tinawag niya ang lalaking ikinasal. So, ito ang kauna-unahan na milagro na naganap sa pamamagitan ng hiling mismo ng Mahal na Birhen Maria. Kaya yung ginagamit ng mga ministro, halimbawa, unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, kaya ang aral ng Simbahang Katoliko daw na ang Mahal na Birhen Maria ay tagapamagitan, ito'y salungat sa nakasulat sa Biblia. Bakit? Sabi nila, ito ang mabasa sapagkat may iisang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. So isa ang tagapamagitan. Ito ang ginagamit ng mga ngaral sa iglesia ni Felix Manalo. Ano po bang ibig sabihin diyan sa tagapamagitan na iyon? Ayon mismo sa konteksto sa talata
kaugnay sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5. Hindi tungkol sa pamamagitan ng panalangin, kundi malinaw na ang pamamagitan na binanggit sa konteksto yan ay tungkol sa pagtutubos ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Kung itaas kasi natin mga kapatid ang pagbasa sa talata na alam naman natin ang mga INC walang sariling Biblia, namimili lang ng Biblia at ito'y tinatalakay natin kagabi, no? So, makita natin na hinihikayat ni San Juan, ni San Pablo, si Santo Timoteo, na isama sa panalangin para sa lahat ng mga tao, maging sa mga hari at sa mga may katungkulan ayon sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 2. Ito po ang ating mabasa mga kapatid ayon sa naturang sulat. Una sa lahat, ipinakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang kayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. So, malinaw ang nakasulat sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 2 mga kapatid. Kung ibig sabihin ng tagapamagitan ay patungkol sa pagiging tanging tagapamagitan sa panalangin. Bakit hiniling ni San Pablo kay San Timoteo na idalangin niya ang ibang tao? Hindi ba sa paraang ito mga kapatid, magiging tagapamagitan siya ni Apostol Pablo sa Diyos? Kahit iba ang ibig sabihin ng salitang tagapamagitan dito mga kapatid. So ayon sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, ibinigay ang dahilan kung bakit hinihikayat ang panalangin para sa ibang tao. Ito'y dahil ang panalangin para sa maraming tao ay nakakapagdala ng mas maraming tao tungo sa kaligtasan sapagkat nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa katotohanan. Unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 4, ito ang sabi at nakasulat mga kapatid. Ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa katotohanan. Makarating sa katotohanan. Alam niyo naman na ang mga sikta ngayon na sumulpot sa iba't ibang taon, sa iba't ibang lugar, ay wala sa kanila ang katotohanan dahil tatag lamang sila ng tao. So, dito mga kapatid, papasok na ang ibig sabihin sa nasabing talata sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, na ipinaliwanag ni San Pablo kung bakit nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Ito sapagkat merong tagapamagitan ang mga tao sa isang Diyos, si Jesucristo. Sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 6 naman mga kapatid, binigyan ng linaw ang tungkol sa tagapamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. At ito'y sapagkat ibinigay ng ating Panginoon Jesucristo ang kanyang sarili sa pagtubos sa lahat ng tao. Yun ang mabasa sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 6. Ito'y sapagkat ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. So,
kung ang pag-uusapan ay pagtubos sa lahat sa pamamagitan ng pagpako sa cross, ang ating Panginoon Jesucristo ang tagapamagitan niyan. Kung inyo pong matandaan, mga kapatid, yung kaganapan sa Biblia sa kasalan ng Kana, ito yung unang himala na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo nung dumaing si Santa Maria sa kanyang anak dahil naubusan na sila ng alak. So, malinaw na namagitan mismo ang mahal na Birhen Maria. Ang mahal na Birhen Maria para sa mga pangangailangan. At yung sinabi ng mga ministro ni Manalo na ang mahal na Birhen Maria umano ay Diyos natin, maling-mali iyan. Bakit? Bakit ang Maria na kinikilala po ng Iglesia Katolika ay ayon sa binasay, higit pang makapangyarihan kaysa Panginoon Diyos mismo? Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Si Maria raw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. So mag-ingat kayo sa ganon na modus ng mga ngaral sa ni Manalo. Bakit? Ginamit nila ito na aklat. At paulit-ulit nilang sinabi na ayon sa aklat na ito, anong pamagat ng naturang aklat? Ipinakita sa kanilang TV screen. Ang aking Birhing Mariang tagapamagitan ni Flores at ni Alejandro. Mag-ingat kayo mga kapatid. Bakit? Dahil nandun umano sa pahina 63 na si Santa Maria ay ito'y matagal na nilang ginagamit, Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 pahina 63. Pero alam nyo ba mga kapatid, kaya challenge natin sa mga ministro, sige nga, pakita ninyo ang aklat na ito na pinakita ninyo sa TV screen. Kung meron ba itong pahina 63, bakit? Pahina 1 hanggang pahina 18 lang ito. Pakita natin ulit ang binibidyohan natin. Ito, itong pinakita ng ministro. Pansinin ninyo. Pahina 1, pahina 2. Pahina 18. Wala na itong pahina 19. Walang pahina 19, walang pahina 20. Napansin nyo ba? Walang pahina 19, walang pahina 20. Pero ang pagbasa ng ministro ni Manalo, umabot sa pahina. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho. So narinig ninyo, binasa lang. Pero kung wala talaga kayong background mga kapatid, diyan, di ninyo mapansin na talagang may naganap na pandaraya gamit ang aklat na ito. Tulad sa paggamit nila at pag-aangkin nila sa iglesyang hindi naman tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ito ang balikan natin Pinakita talaga nila sa TV screen ang aking Birhing Mariang tagapamagitan. At pahina
63. Mahabag ka, inako, dito sa inyo na nagsasabing ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay. Bakit? Dahil ang karugtong dito, pakinggan natin uli ang ministro ni Manalo. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katoliko. Alam nyo ba, nakita naman ninyo mga kapatid na ang original, ito, ang original hanggang pahina 18 lang. Kita naman ninyo. Ipinakita natin yan para aware kayo kung paano, ano itong ginawa ng mga ministro ni Felix Manalo at kawawa itong mga kaanib nila na napaniwala. No? O, yan. Walang 19 o 20. Hanggang 18 lang. Oh. Hanggang 18 lang. At alam niyo ba, yung binasa niyang mahabag ka, dahil hanggang 18 lang yan, makita natin yan sa aklat na ito. Makita natin yan sa aklat na ito sa pahina 9. Pero sa kaniyang pagbasa, balikan natin ha. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Oh, yan. Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Yan. Pakita natin ang nakasulat na mahabag ka. Ito po mga kapatid, mahabag kayo, inako, dito sa hamak na magmamakaawa sa inyo, na nagnanasang kayo ay igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay. Asan diyan ang sinabing Diyos ka? Meron ba nakasulat na Diyos ka? Ito pa. Sa pahina, ikumpara natin. Ikumpara natin sa kanilang pinakita sa TV, Yung pinakita sa TV at yung original na aklat na inyong makita dito, ikumpara natin. Sandali. Eto mga kapatid. Pansinin ninyo. Ito ang mabasa. Ito ang binasa ng ministro. Mahabag ka, inako, dito sa inyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay. Ito ang original na pinakita natin. Mahabag kayo, inako, dito sa hamak na nagmamakaawa sa inyo, na nagnanasang kayo ay igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay. Asan yan ang ikaw ay sambahin, igalang? Asan diyan? Napansin nyo ba mga kapatid? So, diyan talaga, delikado ang mga ginamit nila. Na mga aklat. Sa
meron pang ibang pahina na ginamit nila dito. So, diyan makita ninyo mga kapatid, no? Na ang mga ministro ni Felix Manalo talaga at mga mangangaral ay handang i-magic ang mga aral para yang mga inosente matangay. No? Kaya kung maalala ninyo sa ating pagsagot ni Cesar Sinita, nadiskubre namin ni Kaburnok. Imagine, Biblia, minajik pa. Asan ba yon? Balikan ninyo. Balikan natin yung pagmajik ni Cesar Sinita. Ito, Lagyan din nikitang ko raw. Ito. Bueno, bubuksan natin titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit. Ayan. Ito po ang lugar na yun. Ito po. Tingnan daw. Ayan po yun. Ayan. Walang dikit? Walang dikit ba? Klarong-klaro ang ipinakita niya, dinikitan. Ayan po yun. Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. So, huli na, hindi daw siya ang may gawa. Dipensor Katoliko nun si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Inyo, talibugok. Ayan. Dahil huling-huli, yan mga kapatid, no? Galit na galit siya. Pero, anong resulta? Wala na. Pinahinto na dahil nahuli. No? Kaya, di man natin sila kalaban, pero sinagot lang natin mga kapatid, itong mga iba't ibang pandaraya na ginawa nila para magiging squatter sa tunay na iglesia. Pero ang tanong, inamin ba nila na ang simbahang Katoliko ay siyang unang iglesia ni Kristo? Inamin. At yun ay galing mismo sa kanilang bibig. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yan. At alam nyo, bakit sinabi na si Santa Maria ay mas makapangyarihan sa kanyang anak? Ang Diyos. Ang INC di maniniwala na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Pero may palaging salin na Biblia na ginagamit ang mga ministro. May salin sila na Biblia na palaging ginagamit nila. Pero iniiwasan. At ayaw itong madiskubre ng mga miyembro. Bakit? Ang Juan 1:18 sa ang salita ng buhay Biblia. Ito ang mabasa. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan, subalit pinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Imagine, itong salin na yan, palaging ginagamit yan sa mga ministro ni Felix Manalo. Pero nasa kanilang Pasugo Magazine, di naman mabasa sa Biblia ang salitang Diyos Anak. May mabasa na anak ng Diyos. Pero hindi mabasa ang Diyos Anak. Di ba nyo nadiskubrihan yan? Na matagal ninyong ginagamit ang naturang salin? Kaya, sa ating
Live na ito, booking na booking ang Iglesia ni Manalo. Sana, mga kapatid, magiging gabay ito sa mga kapatid natin na kasalukuyang nag-aaral at sinasaliksik talaga ang katotohanan.